Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Zeus Legaspi. Narito tayo ngayon sa Port of Tubigon sa Bohol para ihatid sa inyo ang mga balita sa loob at labas ng Pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, matagumpay ang pagsasagawa ng ika-6 na PPA Engineering Conference. Diniluhan ito ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago at iba pang mga opisyal ng ahensya para sa pagbibigay ng espasyo upang mapag-usapan ang mga planong pang-estruktura para sa mga pantalan na nasa ilalim ng ahensya. Narito ang ulat ni Den Marceño. Pinasinayaan ng mga opisyal ng PPA ang ika-6 na PPA Engineering Conference 2024 nitong ika-17 ng Abril taong kasalukuyan na may temang Keep Moving Forward Through Engineering Intervention, Opening the Philippine Ports to World Trade. Nandyan po yung mga kasama natin on the private sector side. Inaasahan po namin magbibigay po kayo ng mga mungkahi kung paano po natin lalong mas mapapabuti ang implementasyon ng ating mga proyekto. Bigay ng presentasyon sa nasabing event ang Dredging Survey Department, Port Construction and Maintenance Department at Port Planning and Design Department na nakatuon sa kasalukuyang industry trends at advancements na may layong mabigyan ng valuable insights ang mga Engineering Services Division Managers ng mga Port Management Office ng PPA. Kabilang din sa mga naging presentasyon ang mga kaugnay na proyekto ng mga PMO tungkol sa gender equality at gender facilities. Nabigyan din ng pansin ang mga bukas na oportunidad sa career development. Nagkaroon din ng open forum na layong magkaroon ng bukas na komunikasyon sa mga naging accomplishment ng mga nasabing engineering department at mga proposed maintenance and prepared projects ng iba't ibang PMO. Masaya at makabuluhan ang naging pagdiriwang ng Port Management Office ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro para sa kanilang ika-49 na anibersaryo. Kabilang sa mga naging aktibidad ang paglulunsad ng nasabing PMO ng PPA Lugaw Mobile Station. Nagdiwang ang PMO Misamis Oriental, Cagayan de Oro ng ika-49 na anibersaryo nito sa pamamagitan ng isang masaya at purpose-driven na selebrasyon na may temang Strengthening Port Commitments for a Sustainable Future. Nagsagawa ng iba't ibang mga programa at aktibidad para sa 3 araw na pagdiriwang na nagsimula noong ika-11 ng Abril. Kabilang narito ang isang seminar tungkol sa work-life balance and stress management na layong mabigyan ng kahalagahan ang kalusugang pangkaisipan sa lugar ng trabaho. Opisyal ding inilunsad ang PPA Lugaw Mobile Station sa nasabing PMO na layong makapagbigay ng agarang tulong sa mga stranded na pasahero at makapagbigay ng kabuhayan sa mga nangangailangan. Kabilang sa inabangang aktibidad ay ang pinakaunang PMO MOC Eco Warrior Catwalk Summer Collection inspired sa Milan Fashion Week. Nagpamalas ng pagkamalikhain ng 11 Eco Warrior mula sa iba't ibang mga dibisyon mula sa paggawa ng damit gamit ang recyclable materials hanggang sa pagrampa nito. Itinanghal na nagwagi si Ella Jordan Bernasor na kinatawan ng Office of the Port Manager. Dumaong naman sa bansa ang Royal Australian Navy ship para sa 4 na araw na goodwill visit. Dumating ang HMAS Hobart ng Royal Australian Navy sa Pier 15, Manila South Harbor nitong ika-19 ng Abril mula sa Darwin, Australia na may lulan na higit 200 opisyal at crew. Ang HMAS Hobart ay isang pangunahing barko ng Hobart-class Air Warfare Destroyer ng Royal Australian Navy na nakabase sa fleet-based East Sydney. Nilunsad ito noong ika-13 ng Mayo 2015. Nakomisyon ito 2 taon ang makalipas. Ginanap sa Manila South Harbor ang welcome ceremony para sa pagsalubong sa nasabing barko na pinaghandaan ng pamunuan ng PMO NCR South. Nagtagumpay ang koponan ng PMO Surigao sa kanilang unang laban nang talunin ang team ng Bureau of Jail Management and Penology sa ginanap na 123rd Adlaw ng Surigao Sports Fest. Nanaig ang puwersa ng men's volleyball ng Port Management Office ng Surigao nang magwagi laban sa koponan ng BJMP. Nabiguman sa unang set, agad na bumangon ang PMO Surigao Surfers at matagumpay na ipinanalo ang ikalawa at ikatlong set sa ginanap na laro sa Surigao del Norte Provincial Sports Complex noong ika-16 ng Abril. Naniniwala ang coach ng team PMO Surigao na si Coach Carlito Biol na mayroong sapat na kasanayan at talento ang mga manlalaro nito upang mapanatili ang kanilang unang tagumpay. Inaasahang dadagsa ang mga magsisiuwing Boholano at mga turista na bibisita sa Bohol ngayong Mayo dahil sa mga pagdiriwang ng pista gaya ng Saulog Festival.
Tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, sunod-sunod na fiesta ang ipinagdiriwang sa iba't ibang bayan sa Bohol. Kaya naman pinaghahandaan na ng Port Management ng Bohol ang pagdagsa ng mga pasahero kabilang na mga turista na papasok at lalabas sa probinsya. Ang PMO Bohol ay naghahanda na para sa pagdagsa ng mga pasahero sa darating na kapistahan. Sinisiguro namin na maigting yung seguridad sa ating mga pantalan. Maayos at komportable ang mga PTB, lalo na sa mga bagong PTB sa Port of Ubay at saka sa Port of Tubigon. Noong Mayo taong 2023, nakapagtala ang nasabing PMO ng 256,734 na inbound passengers at 272,842 naman na outbound na mauugnay umano sa mga ipinagdiriwang na mga pista sa buong Bohol. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, itype lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para mag-updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.